Okay, continuing. So, actually, sa Q&A, ang question dito is Exodus 20:11. So, natapos na rito, continuation nito, isa sa baba. So, na-post ko to. Okay, ito yan. Exodus 20:11, For in 6 days, the Lord made. So, mali mga nasanay rin ako sa creation, no? Mali, no? The Lord made. Most probably, Hebrew word nito is asa. 6 days. Hinighlight ko, nakabold. 6 days, the Lord made heaven and earth. Blah, 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 blah. Then, rested the 7th day. So, if we go back, itong 6 days and 7 day, very particular dito sa Exodus 20 verse 11, you cannot go back to the creation of Genesis 1:1. In beginning, God created the heaven and earth. So, meron din heaven and earth dito. Dito kasi made. So, ngayon, sabi ka, importante nga rito is compare scriptures with scriptures. So, ang 6 days, nakakot yan sa Genesis 1:3 dito. 1:3 to 2:3. So, let us to the account, hindi sa 1:1, kundi 1:3 to 2:3, Genesis. 6 days nandito ang breakdown. 1:5 first day, 1:8 second day, 1:13 third day, 1:19 fourth day, 1:23 fifth day, 1:31 sixth day. Ito yung 6 days. 7 day, nasa Genesis 2:3. Okay, so ngayon, meron bang heaven and earth sa loob nito? Okay, so we go to the next part. So, kung ang kanina, ang ano ko is the heaven and earth of Exodus 20:11 is the heaven and earth of Genesis 1:8 and 10. Not Genesis 1:1. Yun ang maling akala, maling mindset ng aral ng ibang estudyante. So, hanapin natin ang context. Itong heaven and earth of Exodus 20 verse 11 is, may equal sign nga heaven and earth of Genesis 1:8 and 10. Nasa loob ng 6 days. Ito, 6 days creation. 7 day, Sabat nga no? Rest, pahinga. So, ang heaven, nandyan sa 1:8. No? Basahin mo lang. Firmament called heaven. Pupuntahan na lang natin para sure, maganda. Genesis 1, 3 minutes na. Pero, mati-check naman yan para sigurado. So, 1:8. Okay. And God called the firmament heaven. Then, dito naman sa 1:10, ito yung earth, ito yung land. No? 1:10. And God called the dry earth. Land kasi italics no? Earth. LH, no? Parehong siya ngayon, LH. We better check it. So, itong conviction ko, heaven and earth of Exodus 20:11 is, ito na yung pang-tao na, ay lalo na sa Exodus, para sa chosen nation lang yun. No, kung basahin mo nga sa Exodus 20, this is the chapter of, tama ba? 10 Commandments ba? O Exodus 12? Nakalimutan ko na. Better check. Basta tungkol sa Israelita to. Si Moses to. No? So anyway, so kaya dito, dinagdag ko. Sabi ko kanina sa second or first yata, kailangan ilitaw natin Genesis 1:2. So hindi nila, kala na itong Genesis 1:2, ito rin yun, Earth, na planet Earth. No? Pero ito dito sa Genesis 1:10 is mainly tungkol sa lupa, dry land. Kasi purpose lang nito sa Exodus is para sa Israelita. Eventually, kasama rin yung paradise, no? Kasi simula dito kay Adam, no? So anyway, 1:2, ibang mundo to. Ibang mundo. Before mundo ni Adam, no? Kaya meron but
the earth became without form and void. So, walang nakalagay na creation or destroy or judgment. Basta dito, wala rin heaven kasi tinutukoy ko lang ito. Meron they come up, earth na destroy. Dapat heaven is destroyed din. Kaya itong mga isip ng mga, well, mga ano ba to? Mga agnostic o mga, ano tawag nito? Hindi naman atheist, no? Hindi naman, ewan ko, ever learner o what. So, meron sila, they come up kung earth was void, dapat heaven was destroyed. Itong heaven daw sa Exodus 20, wala naman destroy, kaya walang restoration, something to that effect. But anyway, wow, 5 minutes may gitna. Punta lang natin to. So, i-close lang natin dito. Ito, so ano natin, so ito, magandang translation sa 1:2. But the earth became. Ito yung written. Hindi tungkol sa heaven destroy. Hindi written yan. Hula-hula, yun ang tamang word. Guni. Okay, next na ito, apologetics.